Sa pangalan ng bugtong at buhay ni Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sa pamgitan ng kanyang pinakamakapangyarihang kamay, ay kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa ayon sa kanyang wangis, at siya din ang walang mantsa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesus Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, walang iba ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi, at sa pangalan din po sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live, isang mapagpalang gabi ng Miyerkules sa bawat isa sa atin. Happy midweek worship, mga minamahal ko mga kapatid. Binabati ko rin ang isang mapagpalang gabi ng ating Vice President sa the Kingdom of God and His righteousness that was magnify thy word above all thy name. Pastor Amancio Paculba Buntilaw, kasama ng kanyang mahal sa buhay si Sir Mila Buntilaw at sa inyong buong pamilya. At sa ating Division 1, Pastor Noriel Namukatyat and family. Division 2, Pastor Alex Ruedas and family. Division 3, Pastor Marcos Turiba and family. Division 4, Pastor Joseph Salig and family. Division 5, Pastor Nestor Manga and family. At dyan sa Bukana, El Nido, Palawan. Pastor Jason De Leon. Ay, sa mapalang gabi sa iyo, Pastor. Hindi ko nasagot yung tawag kanina. Tumawag si Pastor Jason. Kasi nagcha-charge yung phone. Tapos gumagawa ako ng sermon sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. Tapos nire-reserve ko yung boses ko. Naapektuhan talaga ako kahapon, mga kapatid, yung naligo kami sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. Nakapekto pala yung sobrang lamig ng tubig kasi yung tubig galing talaga sa bukal. So medyo nababad po inyong maliit na lingkod. Kaya ganito ang nangyari. Hindi naman ako uminom ng malamig, mainit na tubig yung maligamgam yung iniinom ko. Tapos nagluya na ako kanina para lang, wala na talaga akong boses kanina ng umaga. Sa totoo lang, sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos, nanalangin tayo na lagi tayong magpagamit sa bugtong at buhay ng Diyos. Kahit wala, mamapaos na tayo mga kapatid, it's okay. Basta, importante ang mensahe na pinadala ng bugtong at buhay ng Diyos maparating sa bawat isa. Tingnan nyo, di ba, medyo namamaos ako. Mamaya, God willing sa live mga kapatid. Magiging clear yung boses natin. Kasi tutulungan po tayo ng bugtong at buhay ng Diyos. So mga kapatid, sa aking mga kapatid dyan, dyan sa Nangalaw, Linapakan, Elder Orlando Alcantara and family, especially Sister Susan Alcantara. At dyan naman ngayon sa Pinamalayan Oriental Mindoro, Nanay Olifonte, at sa inyong buong pamilya, kay Nanay Patricia Matining, Sister Jennifer Mahaba Fahutraw, Brother Renante Fahutraw Malarayap, sa mapagpalang gabi, kay Pastor Joseph Fonte, kasama ng mahal sa buhay, si Sir Dela Fonte. At nandyan din po sa Mindoro ngayon si Sir Irma Hinita dahil pinatulog na ang kanyang kapatid. Condolences sa ating mahal na kapatid si Sir Irma Hinita. Kaya pala, hindi siya nakapanood ng live natin kagabi at ngayon kasi nasa Mindoro pala siya. So kapatid, sa akin din mga kapatid dyan sa Tondo, Maynila, walang iba, Brother Ken Kabasag, at sa kanyang maganda, mabait, na mahal sa buhay sa Sir Merfel Garupa Cabrito, Guapa Kabasag, kasama ni Ken Brian, sa Sir Miracle, at kay Guapito Jolan, at kay Sir Alin, at sa inyong buong pamilya. At sa aking kuya dyan, sa aming panganay, Kuya Jojo Yukada, kasama ng kanyang mahal sa buhay, mabait, maganda, masipag, Sister Mary Rose Yukada. Isang magpagpalang gabi po sa inyong lahat, kasama ninyong buong pamilya. So, batiin ko lang yung mahabol, mga minamahal ko mga kapatid, kasi nire-reserve natin yung boses natin sa mensahe na pinadala ng bugtong at buhay ni Diyos dito sa maliit na lingkod. Elder Ellie Gullies, magandang gabi po dyan sa San Francisco, Agusan del Sur. Kasama ng iyong mahal sa buhay si Sir Myra Gullies. At God willing po, Elder Ellie, sa inyo na lang po yung address para sa LBC at maipadala na po yung t-shirt na in-order nyo po. At sa inyong buong pamilya manang gabi. Okay, Nanay Dulce Dakasin, kasama ni General Ruben Dakasin,
Sabi niya dito, good evening po, Sister Deborah Israel, sa lahat ng mga nanonood ng Pastor Lahi Live. Shalom Alikim. Alikim Shalom. Nanay Dulce na cousin. Sister Ninita Bation, nakasama sa aking agaw dyan, Elder Nelson Bation. Magandang gabi po, mahal namin Sister Deborah Israel at belated happy birthday. Maraming salamat po. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Nanay Olifonte, magandang gabi po, Sister Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim Shalom. Brother G-Boy, magandang gabi, mahal na Deborah Israel. Shalom Alikim. Kaka-depart lang from Cebu. See you soon. God willing. See you soon, God willing, Brother G-Boy. Pastor Ruel Yagas, magandang gabi sa tanang sakop sa gingarian nga nagtanaw ko sa Pastor Lahi Live ug sa atong mahal na Sister Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim Shalom. Pastor Ruel Yagas at sa inyong buong pamilya. Sabi pa niya na Dulce the cousin, good evening po, Sister Michelle at Sister Sheena at sa lahat ng kapatiran. So magandang gabi po sa ating lahat. Sister Summer Bellhart dyan sa Hong Kong, magandang gabi. Sister Els Makiling, kasama ni Brad Glenn at Sister Aliyah dyan sa Cebu. At sa ating uncle ng bayan, Uncle George Mendez dyan sa Cebu, nagkausap kami kanina. Pabalik siya, God willing. Magandang gabi sa iyo, Uncle, at kay Ate Bibi Hirona. Magandang gabi. At dyan naman sa Bahrain, kay Sister Annalian, Sister Annabel. At Sister Claire Marigmen, God willing. Nakauwi na yata siya or uwi pa lang siya ng Pilipinas. For good na daw yung pagstay ni Sister Claire from Singapore. And then, mapagpalang gabi kay Sister Jen Akalain. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa gawain ng karya ng bugtong at buhay na Diyos. At ako'y nagpapasalamat mga kapatid sa bugtong at buhay na Diyos sa patuloy ninyo na pagsuporta sa gawain ng karya ng bugtong at buhay na Diyos sa pamagitan ng pagbibigay nyo ng inyong ikapo at handog. Kayo po ay naging kabahagi na sa pangaral ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi man kayo nangangaral ngayon, pero sa pamagitan po ng pagtulong ninyo, kung wala man po kayo matulong financially mga kapatid, ay mga kapatid, marami po ang pamaraan na tayo po ay magpagamit sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, magpagamit sa bugtong at buhay na Diyos. Sa pag-share po ng live nitong inyong maliit na lingkod, nakakatulong na po kayo sa pagbahagi ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Marami pong pamaraan mga kapatid. Ano ba ang excuses natin sa bugtong at buhay na Diyos? Kaya wala tayong may tulong sa gawain financially, pero malakas ang ating internet para mag-share ng live mga kapatid. Mas nakaka-share pa tayo ng mga videos ng ibang tao kaysa sa live po ng Pastor Lahi Live. Nakikita ko po yan mga minamahal ko mga kapatid. Namomonitor ko po sa inyong mga Facebook. Wala po akong Facebook, Messenger lang. Nag-deactivate po kasi ako ng Facebook the time na ayaw kong may stress. Kasi isa sa pamaraan mga kapatid, nakaka-stress yung nababasa mo sa news, sa Facebook. Diba? So, nag-deactivate po itong inyong maliit na lingkod. That's why, pero meron akong messenger. Ang ginagamit ko na messenger yung Elijah Paul Israel sa ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Sa aking mabait at gwapo na mahal sa buhay. Sister Summer Bellhart, uminom ka ng nilagang luya, Pastora Deborah Israel. Gawin mong water thrice a day. Very good sa throat yan. Maraming salamat, Sister Summer Bellhart. Yun po yung ginawa ko kanina. Nagpalaga po ako ng luya kay Sister Sheena. At medyo may relief na konti. Kanina talaga, wala talaga akong boses. Ginang umaga. Hindi na ako makapagsalita ng maayos. Pero yun nga mga kapatid, nagpagamit ngayong tao mga kapatid, nakita nyo sa YouTube or sa Facebook na wala ng kamay, wala ng paa, pero nangangaral pa rin sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, ay magpagamit po tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Mother Bing, Neves Bara, dyan sa ating headquarters sa Palawan. Isang magpalang gabi po, Mother Bing, kasama ni Elder Munding, at sa inyong butihing ama, at kay Assistant Pastor Pogs, kay Kuko, sa aking inaanak, kay Bukang Liwayway, at sa inyong buong pamilya. Magandang gabi po, Mother Bing, at kay birthday ni Brother Raymond. Belated happy birthday. Sabi ni Sister Micaela Palidor, magandang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel. Magandang gabi. Brother Renante Fahutrao Malaraya, magandang gabi. Sister, magandang gabi, Sister Jerry Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim Shalom, Brother Renante. At ako'y nagpapasalamat Nanay Yule Fonte. Basahin ko sa Nanay Yule Fonte.
Nag-chat si Sir Justin Calero nung linggo. Tinanong ako kung kilala ko si Sir Deborah Israel. Hindi ako nag-reply kasi nga di ko siya kilala. Kagabi ko lang nakita siya, sabi siya na yung nag-chat sa akin kaya kasama na siya sa mga binati ko. Ori na magdungat buhay na Diyos. Nanayoli. Always warm water every morning kada gising. Pastor, before taking your breakfast. Yes, maraming salamat sa Sir Sam. Ang tubig ko talaga ay hindi talaga ako mainom ng malamig. Ang tubig ko talaga ay maligamgam. At morning naman, salitan ako. Morning, power charcoal ako. Ininom ko. After naming mag-worship sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos, then after 1 hour, tsaka mag-prepare sa lahat na dapat gawin. Tapos yung tubig ko talaga is warm water. Medyo hindi na nga ito warm kasi sobrang sometimes nasobrahan sa init yung ano. So maraming salamat sa Sir Sam sa iyong sa mga anong tawag nito? Advices. Maraming salamat. Nanay Dulce, dahon po ng oregano, lagyan ng luya, babad sa tubig na mainit at pigaan ng kalamansi. Maraming salamat, Nanay Dulce. Oregano daw, lagyan ng luya, babad sa tubig na mainit at pigaan ng kalamansi. Alam niyo mga kapatid, maraming salamat ha, Nanay Dulce. Alam niyo mga kapatid, itong maliit yun na lingkod. Pag lagi akong sumisigaw, namamaos talaga ako. Kasi nung naligo kasi kami mga kapatid, lagi kasi akong sumisigaw, alin na kayo, ganyan. So, sabi ko, alin na kayo, maligo na tayo. So, malayo kasi yung distansya. So, tapos sobrang lamig pa ng tubig dun sa swimming pool sa Timuga. Flowing water yun, galing talaga sa bukal, sobrang lamig. So, naapektuhan pa yung boses natin. But, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, unti-unti nang bumabalik kasi kaya ng umaga, wala talaga. As in, ano na lang talaga yun. Alam mo yung, ano na lang talaga, parang bubulong ka na lang talaga. So, kayo na, uminom tayo ng luya sa mga recommendations. Maraming salamat po sa recommendations na inyong binibigay. Si Sir Sama, Nanay Dulce na Kasin. Maraming salamat at susundin natin yan para sa kagalingan at para mayroong relief ang ating ang tawag nito, lalamunan sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Maraming pong salamat. Sister Susan Martinez Alcantara, hello po. Sister Cherry Deborah Israel, we miss you. And we miss you too, Sister Susan. God willing, magkita-kita lang tayo. Sister Dolores Esguerra dyan sa Tarlac, magandang gabi sa'yo. Magkikita tayo soon, God willing. Mag-contact ka lang kay Sister Michelle. Okay mga kapatid, ako nagpapasalamat din sa ating mga intro voice. Sister Sheena Labad, Sister Michelle Kabasag, masarap magluto. Sister Sheena naman nag-assist sa atin at sa ating legendary organist, mga kapatid, na walang sawa, mga kapatid, na tumutugtog, hindi napapagod. Brother Christian Luis Neri, at gumagawa ng ating mga -1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Brother Marlon Dumayas Vicente, welcome to Pastor Lahi Live, Kumusta ka na dyan, Brad Marlon? Okay, mga kapatid, Sister Annalisa Aquino Lastimosa, magandang gabi po sa inyo dyan, sa Ginabot. Ginabot ba? Brother Luchin Marianito, magandang gabi dyan sa inyong lahat at sa inyong buong pamilya. Okay mga kapatid, umpisahan na natin ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ano lang tayo mga kapatid kalma lang tayo ngayon. Hindi ako makasigaw kasi alam nyo na, hindi ako makapag-preach ng with force. Yung high tone mga kapatid kasi baka maubos ang boses natin. So, before I proceed to my topic for tonight, ay iniyahan ko po kayo mga kapatid, lagi na po natin sinasabi yan, na manalangin sa inyong isipan, silent prayer, pero pag ikaw lang nasa kwarto mo ngayon, pwede kang lumuhod sa bugtong at buhay na Diyos at hingin ang karunungan at kaalaman ng bugtong at buhay na Diyos, na maintindihan po natin ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Alisin po natin lahat po ng galit, puot, sungit, inggit at sama ng loob sa ating mga puso para po ang banal na Espiritu mapaintindi sa atin ang banal na kasulatan, ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Buksan niyo po ang inyong mga mata, buksan niyo po ang inyong mga puso mga kapatid para sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Kung tayo man po ay matamaan, ay magpasalamat po tayo sa bugtong at buhay na Diyos
Bagkos, sapagkat tayo ay mahal na mahal ng bugtong at buhay ni Diyos at tayo ng bugtong at buhay ni Diyos na tayo ay mapalayo sa Kanya. Ganun naman talaga ang magulang eh. Ang magulang, dinidisiplina talaga ang anak. Para hindi tuluyan na lumayo, mga kapatid, ang loob. Hindi tuluyang mapariwara ang buhay. Kaya purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Okay, mga kapatid. Ang ating pag-uusapan ngayon, what is the church according to the Bible? Ano ba ang iglesia ayon sa banal na kasulatan? Ating power verse, John chapter 10 verse 16. Alam mo mga kapatid, marami akong naririnig patungkol sa kami ang iglesia, kami ang tinatag ng bugtong at buhay ni Diyos. Kami ang totoo. Halos lahat naman siguro ng denominations, mga kapatid. Nagsasabi sila na sila ang totoo. Halos lahat talaga. 'Di ba? Over 40,000 denominations dito, mga kapatid, na nakarehistro. Sino ang totoo? Alam mo, mayroon pong malaking misunderstanding patungkol po sa pag-intindi patungkol sa iglesia. Kung ano ba talaga ang iglesia ayon sa banal na kasulatan. When you think of the word church, mga kapatid, ano ba ang pumapasok po sa ating isipan? Is it a building with stained glass windows? Ito ba ay gusali, mga kapatid, yung iglesia, yung church? Ito ba yung kung saan tayo pumupunta tuwing araw ng Sabat? Ito ba yung structure? Kung sa Bisaya pa, tinatawag nating simbahan? Ito ba ang ibig sabihin ng church, mga minamahal kong kapatid? Ito ba ang tinatawag na iglesia? Alam mo, if you were to ask someone on the street, kung magtatanong ka, mga kapatid, sa mga tao na nasa gilid ng daan, where is the church? Diba? Saan ang iglesia? Saan ang simbahan? So, ang ipopoint nila sa inyo, yun o, yung malaking simbahan na yan, ito yung address. So, yun ang pagkakaintindi nila patungkol sa iglesia. Patungkol sa simbahan, mga minamahal ko, mga kapatid. Patungkol sa church, ng bugtong at buhay na Diyos. But, if you ask the Apostle Paul, mga kapatid, or the early disciples, that same question, alam mo, hindi kanila ituturo, mga kapatid, sa gusali. They would point you to a group of people. Hindi ka ituturo ni Apostol Pablo, mga kapatid, at ng mga disipulo sa gusali, sa structure, sa simbahan, kung nasaan doon tayo nagsamba, nagpuri sa ating bugtong at buhay na Diyos. Ang tawag po, mga kapatid, ay bahay dalanginan ng bugtong at buhay na Diyos. Yung simbahan kung saan tayo nagpupuri sa bugtong at buhay na Diyos, ang tawag po dyan is bahay dalanginan. Okay? Bahay po kung saan tayo nagsasamba. Hindi po yan iglesia na structure, yung iglesia, hindi po. Kasi merong mga iglesia, sila ang Church of Christ, iglesia ni Cristo, yung mga ganun ba? Kasi ang pagkakaintindi nila sa iglesia is gusali. But, if you will ask, mga kapatid, Apostle Paul, na mga disipulo ng bugtong at buhay na Diyos, hindi ka ituturo sa gusali. Ituturo ka, mga kapatid, to a group of people. Yun po ang iglesia. In our modern world, we have church, the word church. Ginawa nating simbahan, structure, ang iglesia. So much, mga kapatid, that we have lost its original fire. Na nawala na po ang original na meaning ng church, ang original na meaning ng iglesia. Kasi ang pagkakaintindi natin, mga kapatid, ang iglesia, ang church, ay yung simbahan kung saan tayo nagpupuri sa bugtong at buhay na Diyos. Sabi na Nanay Dulce, I think iglesia ay ang mga anak na bugtong at buhay na Diyos na si Jesus Cristo. Amen. Nanay Dulce na kasin. Alam mo, when we say we go to church, mga kapatid, but the Bible says, we are the church. We say, mga kapatid, punta tayo ng simbahan. Punta tayo sa church. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, we are the church. Tayo po ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. So today, we're going to look at what the beautiful, we're going to look back, mga kapatid. Ano ba talaga ang original meaning ng church o ng iglesia in the Greek word? Because sinulat po ang banal na kasulatan, ang original po na pagkasulat sa banal na kasulatan,
sa Old Testament, isinulat siya sa Hebrew. At dito naman sa New Testament, isinulat siya sa Greek word. So yun ang babalikan natin. Alam mo yung Hebrew word and Greek word, mga kapatid, is full of meaning. Tingnan mo yung Shalom Aleichem. Ang daming bit-bit niya na meaning. May God bless you, peace be with you, thank you. Ang daming bit-bit, mga kapatid, sa atin. Pag sinabi natin, may God bless you, stop na doon. Pagpapalain ka ng bugtong at buhay na Diyos. Pero sa Hebrew meaning ng Shalom Aleichem, ang daming dala. Peace be with you. May God bless you. Bountifully, abundantly. So maraming bit-bit. Full of meaning kasi ang Hebrew and Greek word, mga kapatid. So, tingnan natin ang original meaning, mga kapatid, ha? Ibalik ko po kayo sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos sa original na meaning ng iglesia. So, the church, mga kapatid, is the community of believers. Ang iglesia ay hindi po yan building, hindi po yan gusali, kundi ito po ang iglesia po, church po is a group of believers. A group of people who believes in God. Who confess our Lord Jesus Christ as Lord and Savior. So in continuity, mga minamahal ko, mga kapatid, with the people of God in the Old Testament times, we are called out from the world. So tayo po ay binukod. Set apart po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Kagaya na lang po, mga kapatid, ng Israelita, ancient Israelites. Exodus chapter 19 verse 6. Ano ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa kanila? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You will be for me a kingdom of priests and a holy nation. So, ang Israelites po, mga kapatid, ay ibinukod po sila ng bugtong at buhay na Diyos para sa isang dakilang layunin. Ano ba ang purpose? Ano ba ang layunin ng ancient Israelites? Yung literal descendants of Abraham. Ano ba, mga kapatid? Ito ay ipakilala ang bugtong at buhay na Diyos sa buong sanlibutan. At ano pang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Sila ay magiging kingdom of priest. Kaharian ng saserdote. Ano ibig sabihin ng saserdote, mga kapatid? Sila po ang mag-mediate between us, na hindi tayo mga Hudiyo, tungo sa ating bugtong at buhay na Diyos. Kasi ang trabaho po ng pari ay mediator noon sa ancient times. Sa panahon ng Old Testament, mga minamahal ko, mga kapatid, pag nagkasala ang Israel, pumupunta sila doon sa templo, nagdadala sila ng tupa in which nagrepresent yan sa ating bugtong at buhay na Diyos sa bagong tipan, at kinukonfess nila yung kasalanan nila doon sa ulo ng tupa. And then yung pari lang yung mag-mediate, mga kapatid. Tapos gigilitan ng ang lieg, kukunin, tapos sasahurin yung dugo at i-sprinkling o iwisik doon sa sanktuaryo. Okay, but after that, mga kapatid, sa pagbaba ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ay wala na po yung old covenant, mga kapatid. Nasa bagong covenant na po tayo. Sa new covenant na po tayo. Hindi na po tayo dadaayan ng pare para mag-confess ng ating mga kasalanan. At isa pa, hindi naman sa pare kinukonfess yung kasalanan, mga kapatid, during sa ancient Israel. Kinukonfess nila doon sa ulo ng tupa, hindi sa pare. So, mayroon pa rin pagkakamali, mga kapatid, ngayon sa ginagawa ng ating mga mahal na mga kapatid na sa ibang denominations or the mother of all church. Diba? Pero nung bumaba ng bugtong at buhay na Diyos, tinapos na niya yung mga paghandog-handog. Yung magdadala ang Israelites ng tupa, daily sacrifice sila pag sila ay nagkasala. Tinapos na po yan ang bugtong at buhay na Diyos doon sa Kalbaryo ng Cross, pero hindi tinapos ang kautusan. Okay? Hindi po marito ang bugtong at buhay na Diyos para tapusin ang kautusan, bagkus to fulfill the law or the prophets. Hindi siya pumunta dito para wasakin ang kautusan, ha? Ang tinapos siya doon ay yung ceremonial law, yung maghandog yung ancient Israel noon para sa kasalanan. Ngayon, mga kapatid, 1 John chapter 1 verse 9, lapit ka na sa bugtong at buhay na Diyos, direct na humingi ng kapatawaran. If we confess our sins to God, God is faithful and just to forgive our sins. So, hindi na po tayo dadaan pa sa mga mediator na dito, makatao na mediator, kundi sa bugtong at buhay na Diyos na. So, ang ancient Israelites, mga kapatid, sinet apart sila, binukod sila, pinili sila ng bugtong at buhay na Diyos para i-present ang bugtong at buhay na Diyos sa buong sanlibutan. Tinawag silang Holy Nation. So, pag nakarinig tayo ng banal, medyo kumakati yung tenga natin. Ibig sabihin ba ng holy, mga kapatid, banal, hindi na nagkakasala?
balikan po natin ang translation. Ang Greek word, mga kapatid, is hagios. Ang hagios, mga kapatid, sa Greek word translation is to set apart. It doesn't mean, mga kapatid, na hindi nagkasala. Kasi yung Israel tinawag na Holy Nation, pero anong ginawa ng Israelites? Tumatalikod palagi sa bugtong at buhay ng Diyos at magsamba ng Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin lang dyan, is ageo sa Greek word, to set apart. Ibinukod ng bugtong at buhay ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin. Na dapat i-present nilang bugtong at buhay sa buong sanlibutan, pero nangyari, nabigo ang Israel dahil, mga kapatid, sinolo lang nila ang katotohanan. Hindi nila binahagi, mga kapatid, sa mga hintil at sa ibang mga tao. Kaya mismo ang bugtong at buhay ng Diyos, siya ang bumaba, mga kapatid. Nabigo man ang Israelites, mga kapatid, pero ang bugtong at buhay ng Diyos, hindi siya nabigo. Siya ang bagong Israel sa bagong tipan, na nagtagumpay sa Diyos at nagtagumpay sa tao. Yun ang ibig sabihin ng pangalang Israel. Paano nagtagumpay sa Diyos? Sa pamgitan ng pagpapakumbaba. So, itong word na ito, mga kapatid, na ginamit ng bugtong at buhay ng Diyos sa Exodus chapter 19 verse 6, will be for me a kingdom of priests and a holy nation, ay ginamit din po ito ni Apostle Peter, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 2 verse 9. But, hindi na naka-address sa literal Israelites na descendants of Abraham. Naka-address na siya sa iglesia, sa church, mga kapatid. Ano sabi niyan? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So, kinote ni Apostle Peter, mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Exodus chapter 19 verse 6, pero hindi na siya naka-address sa literal Israelites. Naka-address na siya sa church, sa iglesia, a group of people who believes in God, or a community of believers, mga kapatid, na tumanggap sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya tayo naging spiritual Israelites dahil po sa bugtong at buhay na Diyos. Kinonekta tayo ng bugtong at buhay na Diyos doon kay Abraham, mga kapatid. That's why pag tayo po ay nabautismuhan, tayo po ay nagiging spiritual Israelites. So dito yan in-address sa atin ni Apostle Peter. Hindi na sa literal Israel, sa atin na po. And then, we join together. Ang community of believers, mga kapatid, we join together for worship, para sa pagsamba, for fellowship, sa pakikisama, for instruction in the Word, and for the celebration of the Lord's Supper. Ito yung gumagawa tayo ng Santa Cena once a month, every second Sabbath of the month. Inaalala natin ang kamatayan ng bugtong at buhay na Diyos, and for the service to humanity, and for the worldwide proclamation of the gospel. Matthew chapter 24 verse 14. At ipangaral ang ebanghelyo patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos sa buong, sa lahat, mga kapatid, sa lahat ng bansa, bilang patutuo, at ang katapusan ng panahon ay darating na. So, ano sabi ni Sister Sam? Basahin ko na para hindi mawala mamaya. Church is a temple of God, whereas a group of people is praying and sing to praise our Lord and Savior. Amen. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. So, ang church, mga kapatid, is not a structure. The church derives its authority from our Lord Jesus Christ, na siyang nagkatawang taong salita na inihayag sa kasulatan. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So, ang salita, nagkatawang tao. So, ang salita na yan, walang iba, ang bugtong at buhay na Diyos. So, the word church, mga minamahal ko, mga kapatid, comes from the two Greek word. Okay, sinabi ko nga, mga kapatid, para hindi tayo malito, at hindi tayo magkalituhan kung ano ba talaga ang iglesia. Kasi nung tinanslate na siya, mga kapatid, sa iba't ibang salin-saling lahi na iba ang mga translation, sometimes, yung example, ako may denomination ako, itatranslate ko yung banal na kasulatan, sometimes nagiging bias, mga kapatid, ang pag-translate. Diba? Nagiging bias ang translation. So, balik tayo sa original version ng banal na kasulatan. In Old Testament, ginamitan ng Hebrew word. Sa New Testament is Greek word. So the word church, mga kapatid, comes from the two Greek word na ecclesia. Ecclesia combines ek
Ibig sabihin, out of, ankaleo, mga kapatid, to call. So, kinumbay natin yung ek, mga kapatid, at kaleo, ecclesia. Two Greek word ang kinumbine dito, mga kapatid, na ang meaning sa English, mga kapatid, is church. Meaning, called out once. To called out. So, ibig sabihin, ibinukod ka ng bugtong at buhay na Diyos sa makamundo or gathering. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Ito yung sinabi ko kanina. Assembly called for a purpose. Tayo po ay binukod ng bugtong at buhay na Diyos, Father lahi, kaya iba, Pastor lahi. So tayo po ay binukod mula sa makamundo, mga kapatid, from darkness to light. So yun po ang ibig sabihin ng ecclesia. Out of, ang ek, mga kapatid, is out of, ang kaleo is to call. So to call out. Tayo po ay, John chapter 15 verse 16, pinili ng bugtong at buhay na Diyos para dito sa kanyang iglesia. John chapter 10 verse 16, ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, ano sinabi niya? Na mayroon siyang kawan at mayroon pang mga tupa na wala sa loob ng kanyang kawan. At tatawagin niya ito dahil ang mga tupa nakikinig sa kanyang boses. So yun po, to call out. Tawagin sila, papasok sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Iglesia, I want you, mga kapatid, na hindi nyo ma-misunderstood ito. Na ang iglesia, hindi yan simbahan. Hindi yan structure, hindi yan building. Okay? Ang iglesia is a group of people. Tayo, mga kapatid, a group of believers, tayo ang tinatawag na iglesia. Hindi po yan, mga kapatid, yung building na kung saan tayo nagsamba. Hindi po yan ang church. Yan po ay tinatawag na bahay, dalanginan ng bugtong at buhay na Diyos. So, ano ang iglesia? Ang iglesia ay ibinukod ng bugtong at is the body of Christ. Ang ibig sabihin ng iglesia is a group of people, community of believers. Tinatawag tayong iglesia. Okay? Assembly called for a purpose. Tingnan nyo ano sinabi ng Matthew chapter 18 verse 20? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 18 verse 20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, saan na ba ang temple ng banal na Espiritu? The temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Alam mo, in the Old Testament, mga minamahal ko mga kapatid, ang presensya po ng bugtong at buhay na Diyos ay nanirahan sa stone building, sa templo. In the Old Testament, nasa templo. Pero nawasak na ang templo na yon sa Israelites nung unang pagkawasak, nung inatake ni King Nebuchadnezzar, at yung pangalawang pagkawasak during 70 AD na inatake ni General Titus, mga kapatid. Wala na pong templo ang Israel ngayon. So, in the Old Testament, doon po nagdidwell. Doon po nanirahan ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos sa mismong templo, sa building, sa mismong structure. But in the New Testament, mga kapatid, we are the temple. Tayo po ang templo ng banal na Espiritu. 1 Corinto chapter 3 verse 16. Tayo na po ang templo ng banal na Espiritu. Hindi na po yung templo na structure or building. Wala na po sa Israel. Simula nang nawasak yan, mga kapatid, wala na. Ang templo ngayon ay tayo mismo. Dito po nanirahan ang banal na Espiritu sa ating buhay. Tayo mismo. Tayo mismo, mga kapatid. So that's why, di ba? Sinabi nga dyan, mga kapatid, sa banal na kasulatan, hindi nyo baga alam na kayo ang templo ng banal na Espiritu? So wag daw natin dumihan ang templo ng banal na Espiritu, tayo, mga kapatid. When we gather, God's Spirit is uniquely present sa iglesia. Diba? Every Sabbath, mga kapatid, nilalagyan natin ng upuan sa harapan dahil yan ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos. Simbolo na kasama natin ang bugtong at buhay sa presensya ng bugtong at buhay na Diyos. 2 o 3 ang nagkatipon sa aking pangalan. Yung sabi ng bugtong at buhay na Diyos, naroon ako sa gitna. So, yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng iglesia. Hindi po literal na building. Okay? That's what we called, mga kapatid, sinabi na ng bugtong at buhay na Diyos yan, house of prayer. Ang templo ngayon, sa New Testament, sa bagong tipan, ay tayo na ang ating mga puso, ang ating
sarili, mga minamahal ko mga kapatid. We are living stones being built into a spiritual house. 1 Peter chapter 2 verse 5. At sinabi ng Acts chapter 20 verse 28, describe this Church of God, itong iglesia ng bugtong at buhay ni Diyos, as the people who our Lord Jesus Christ obtained with His own blood. Tayo po ay kanyang binili, mga kapatid, sa kanyang mamahaling dugo. And the Bible also gives, mga kapatid, the church community of believers, tayo mananampalataya. Ano ang meaning ng iglesia? To called out. Ibinukod tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Tayo, mga kapatid, group of believers, tayo po ang iglesia, hindi po structure. Okay? So, mayroon pong guidelines, mga kapatid, on how we are to relate and lift one another up. Meron pong guidelines. Alam mo yung guidelines, ito yung sinusunod. Meron parang manual, guidelines, ito dapat gawin. So, those in the church, dito po sa loob ng iglesia, can support each other by loving one another. 1 John chapter 4:11. Fellowship, yung pakikisama. Hebrew chapter 10 verse 24 to 25. Do not skip church meeting, mga kapatid. Meeting together is important for spiritual health. Huwag po nating iwanan ang pagtipon-tipon. Dapat kung may mga event, magpunta po tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Importante po yan para sa ating spiritual health. Kasi doon, mga kapatid, may problema ka, may masasabihan ka, kaysa manatili ka sa iyong bahay. Di ba? Encouraging one another. 1 Corinthians chapter 14 verse 26. Praying for one another. Galatians chapter 6 verse 2. Ito po ang guidelines, mga kapatid, sa iglesia, kung paano po natin suportahan ang bawat isa. Iglesia, tayo, a group of believers. Tayo na ang templo ngayon ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil wala na pong templo ang Israel, ang Jerusalem. Wala na po, mga kapatid. So it is important to remember that being a part of a community of any kind can be challenging. Alam mo, kahit pumunta ka man, kahit anong grupo ang sinamahan mo, kapatid, sa grupo niyo sa barangay, meron talaga mga problema na dumarating, mga kapatid. No one is perfect. An imperfect people make mistakes. Isa lang po ang banal. Isa lang po ang perpekto. Isa lang po ang sinless na bumaba dito at hindi talaga nag-commit ng kasalanan. Walang iba ang ating bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, yung misunderstanding, mga kapatid, and conflicts can lead church members to feel hurt or misunderstood. Alam mo, yung may pagkaintindihan sa loob ng iglesia, group of believers, mayroong mga conflict, mga kapatid. Sometimes tayo ay nasasaktan. Sometimes nalulungkot tayo. Sometimes nawawalan tayo ng gana. But it is through the trials, mga kapatid, of learning to work together that the people of God grow in accordance to His purpose. Pero sa pamamagitan po, mga kapatid, ng mga pagsubok bilang tayong iglesia ng bugtong at buhay na Diyos, dito natin natutunan, mga kapatid, paano po tayo mag-work together. Na tayo po ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Paano po tayo mag-grow, mga kapatid, in accordance sa layunin ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sa Sir Sam, sabi niya, church is the body of Christ. Yes, amen. Tama si Sir Sam. A community of people who believe in Jesus Christ and have been united to Him by the Holy Spirit. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sister Jennifer Calyura, Sister Tantan, evening sa lahat, Tatan, evening sa lahat at higit sa lahat sa bugtong at buhay na Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat at sa ating mahal at pretty na leader, Sister Deborah Israel. Sa atong pinalangga na pugi, Pastor Mans Buntilaw, at sa lahat ng mga pastors, elders, kingdom citizens, at sa lahat ng kapatiran na ng Pastor Live, at sa mga intro pretty girls, good evening sa lahat, at shalom, malikim, malikim, shalom, magandang gabi din, Sister Tatan. Tama yung Sister Sam, the church is a body of Christ. Yun ang pinupunto natin dito na ang iglesia ay hindi structure, hindi building, kundi a group of believers, mga kapatid. So, through prayer and compassion, sa pamamagitan po ng pagdadasal at pakikiramay, and even pain and sorrow, sa sakit at kalungkutan, ang bugtong at buhay na Diyos, God teaches us how to love each other better. Kasi, mga kapatid, hindi naman lagi, mga kapatid, na puro kasiyahan na lang. So, nandoon po, pag marami tayong, may mga problema tayo, mayroon tayong kapatiran, na nakikiramay, nanalangin para sa atin, kahit na sa ating tayo nasasaktan, tayo nalulungkot, ay dito po tayo, mga kapatid, tinuturuan ng bugtong at buhay na Diyos paano po natin mahalin ang bawat isa. Ayon, sabi nga ng Proverbs chapter 27, verse 17. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos.
Proverbs chapter 27 verse 17, iron sharpens iron, and one man sharpens another. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see mga kapatid, people grow and improve. Tayo po ay nag-grow at nag-i-improve sa pamamagitan po ng mga interactions. Okay, kung may interactions tayo sa ating kapatiran, sa iglesia mga kapatid, challenging, encouraging, and constructively correcting each other, alam mo, dalawa po ang type of criticism. Constructive criticism and destructive criticism. Alam mo, kung may pagkakamali ang iyong kapatid, mga kapatid sa pananampalataya, pwede mo siyang kausapin. Constructive, mga kapatid, speak the truth with love. Sabihan mo siya ng may pag-ibig. Yun po yung constructive criticism. Yung destructive naman, kinumpronta mo siya na ang purpose mo mga kapatid ay saktan mo siya. Yan po yung destructive criticism. So dalawa pong klase mga kapatid ng pag-correct natin sa ating kapwa, sa ating kapatid. Dapat i-apply natin yung sabihin mo ang katotohanan ng may pag-ibig. Huwag yung dahil galit ka sa kanya, gusto mo siyang kumprontahin mga kapatid, tapos sabihan mo sa kanya yung mga pagkakamali niya na yung intention mo ay masaktan siya. Nakalabag na po tayo sa perfect law of love ng bugtong at buhay na Diyos niyan. So, parang dalawang piraso ng bakal mga kapatid na kukuskusan ng pinupino ang mga gilid ng isa't isa. Alam mo, gumagamit iron, sharpens iron, and one man sharpens another. Tayo po mga kapatid, sa loob ng iglesia, nagtutulungan. May interaction dapat tayo mga kapatid, encourage one another. And pwede tayong mag-criticize mga kapatid, but in a good way. Speak the truth with love always, leading to personal, spiritual, and character development. Para kung may problema siya sa kanyang pag-uugali, mabago niya mga kapatid sa pamamagitan po ng pag-confront mo sa kanya. But I'll always say, with love. Ano sinabi ng Ephesians chapter 4 verse 32? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Efeso 4:32, maging mabait kayo sa isa't isa, magiliw ang puso, na mangagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay mga kapatid, maging mabait kayo sa isa't isa, sa atin yan, sa loob ng iglesia. Magpapatawad sa isa't isa. Kasi yun lang naman, para maiwasan ang division mga kapatid. Maiwasan ang division sa iglesia na ma-divide ang iglesia, ay kailangan po na magpatatawad sa isa't isa. Kagaya ng pagpapatawad sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil, ang sinabi ng Mateo, kung hindi ka marunong patawad sa iyong kapwa o sa iyong kapatid, ay hindi ka rin patatawarin ng bugtong at buhay na Diyos. So, God mga kapatid doesn't just call individuals to work on their own for the kingdom of heaven. Hindi lamang tinawag ng bugtong at buhay na Diyos ang mga individual na gumawa sa kanilang sarili para sa kaharian ng langit. Hindi po mga kapatid, one-man band, ikaw yung tugtog, ikaw singer, ikaw MC, ikaw lahat. Hindi po ganun. Ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos, hindi po binubuo ng isang tao ang iglesia. Kaya nga siya tinawag na iglesia, kaya nga siya tinawag na ecclesia sa Greek word or church sa English, because ito yung anong ibig sabihin ito? Group of believers mga kapatid. Ito po ay community. Pag tinawag na komunidad, marami talaga yan. Hindi ka mapatid, no man is an island. Hindi ka mabubuhay sa mundong ito na ikaw lang mag-isa. At hindi rin tinawag ng bugtong at buhay sa bawat isa para gumawa lang para sa kanilang sarili. Tinatawag ngayon sa music na one-man band. Ikaw kanta, ikaw tugtog, ikaw lahat. Ikaw sayaw. Hindi po ganun ang iglesia mga kapatid. He calls the church community as a whole to work together. Okay? And church members mga kapatid, tayo sa kingdom citizens, walang membro sa atin because ang bitbit ng ating ang pinabitbit ng bugtong at buhay sa kanyang sugo, Pastor Lahay, is the kingdom of God and His righteousness. So sa kingdom walang members, kundi kingdom citizens. Okay? Marami po tayong pwedeng magawa mga kapatid kung magtulungan tayo. We can spread the gospel when we work together. Yung ebanghelyo, madali lang yan. Yung pag-share ninyo ng live, nagtutulungan tayo sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Madali na lang yan mga kapatid pag nagtutulungan. Remember mga kapatid, in the Tower of Babel, pangit lang yung motibo nila mga kapatid. Bakit sila nagawa ng tore? Kasi gusto nilang umakyat sa langit na malangit, salvation by works. Gusto nilang umakyat sa langit sa pamamagitan ng kanilang gawa. So that's salvation by works. So,
sa pagkakaisa, ang maganda lang doon, sa pagkakaisa nila, ay posibleng mangyari na mapunta talaga yun sa langit. Kaya sabi ng bugtong at buhay ng Diyos, sa kanilang pagkakaisa, walang imposible. Pero, ang motibo nila mga kapatid ay uaakyat sila sa langit gamit ang kanilang gawa. That's why bumaba ang bugtong at buhay ng Diyos at nilito ang kanilang mga lingwahe. So, hindi na nagkasundo dahil humingi ng martilyo ang ibinigay pako. So, kaya maraming lingwahe ngayon sa buong sanlibutan. So, ang pagkakaisa mga kapatid, madali na lang ang trabaho. Alam mo yung walis tingting mga kapatid, kung isang stick lang yan, kahit walisan mo yung dumi buong araw, hindi mo matatanggal yan. Pero pag once yung tingting na yan, yung buo talaga na tingting ang gagamitin mo kapatid, yung lahat na tingting, yung isang walis talaga, kung sa Bisaya pa, isang kabugkos ba? Pag yan mga kapatid, ginamit mo sa pagwalis ng dumi, madali lang. Kasi nagkakaisa. Pero pag ikaw lang mag-isa mga kapatid, yung isang stick lang, tapos walisan mo ang dumi mga kapatid, hindi talaga matatanggal yan. Mapagod ka na lang. So kailangan ng pagkakaisa mga kapatid sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Some of the various functions of the church are teaching. Ito yung function ng iglesia. Pagtuturo, Colossians chapter 3 verse 16. Hold each other accountable, Galatians chapter 6 verse 1 to 2. Communion, 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Ito yung inaalala natin ang kamatayan ng bugtong at buhay ng Diyos sa magitan ng Santa Cena. Prayer and praying for one another, James chapter 5 verse 16. Yun po ang function ng iglesia. And evangelism, Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Ito po yun mga kapatid, nung muling nabuhay ang bugtong at buhay na Diyos, anong sabi niya sa kanya mga disipulo? Ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ito po ang greatest commission Ito ang inutos ang bugtong at buhay na Diyos na gawin natin. Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po yung evangelism mga kapatid, na tayo mga kapatid ay mangaral sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi po pwede mga kapatid na nakatunganga lang tayo. Ito po ang function ng iglesia. That's why mga kapatid, sinet apart tayo, binukod din ng bugtong at buhay na Diyos para sa isang dakilang layunin. Ito ay ipangaral ang magandang balita ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, sino ba ang in charge sa iglesia? Mga pastor ba? Mga church leaders ba? Or mga kingdom citizens ba? Ang lahat ng mga taong ito, mga kapatid, na nabanggit ko, ay may mahalagang papel sa iglesia at sa buhay ng church ministry. Hindi lahat leader, hindi lahat elder, hindi lahat pastor, hindi lahat church leaders, hindi lahat kingdom citizens. So, alam niyo mga kapatid, yung ang leadership mga kapatid is kailangan and useful. Okay, mahirap din mga kapatid na wala tayong leader na tumatayo. Sa totoo lang. Walang problema kung direct to God tayo. Walang problema sa bagay na yan. Kasi direct naman talaga tayong humihingi ng kapatawaran. Direct naman talaga tayong nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. Pero mga kapatid, kung walang leader na tatayo, anong mangyayari sa mga kingdom citizens? Ako sasabihin natin na lahat na tayo ay pwedeng mag-direct sa bugtong at buhay na Diyos. So walang pagkakasundo mga kapatid. Direct ka sa pamaraan na may instruction ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi kung direct sa bugtong at buhay na Diyos ang kapatid, wala ng leader na itinalaga ang bugtong at buhay. Anong purpose at padala pa ng sugo ang bugtong at buhay na Diyos? Alam niyo sa maniwala kahit sa hindi mga kapatid, in every generation, mayroon talagang sugo na pinapadala ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi kung pwede lang pala mga kapatid, na dumiretso tayo, humingi tayo ng instruction galing sa bugtong at buhay na Diyos, direct to God tayo, humingi ng instruction, ay sana hindi na lang pinadala si Moses. Diba? So, ang purpose ng leader, mga kapatid, yun po ay tinalaga ng bugtong at buhay na Diyos para mayroong pagkakaisa sa loob ng iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? The ultimate authority of the church is our Lord Jesus Christ, who is the cornerstone of the church. Alam mo yung cornerstone? Ito yung batong panulukan. Alam mo, sa Jewish tradition, mga minamahal ko mga kapatid, itong cornerstone, related po ito sa pag-build po ng Solomon's Temple. Yung tinayo po nila ang Solomon's Temple, mga kapatid, dito nagagaling yung cornerstone, yung batong panulukan. Yung itinayo po nila, mga kapatid, ay
hindi po sila nagpukpok mismo doon sa site kung saan itinayo ang templo. Hindi po sila doon. Wala kang marinig na kahit isang pukpok ng martilyo doon. Dahil doon pa lang sa quarry, kung saan kinukuha yung mga gamit, mga kapatid, na para sa pagpatayo ng templo, doon na nila binubuo at sinishape, mga kapatid, ang gagamitin nila para ipatayo ang templo. So, pag dinadala siya doon sa Jerusalem, ay buo na siya, mga kapatid, naka-measure na ang bawat isa. So, sinusukat na nila doon pa sa quarry. Okay? Para doon sa Jerusalem, nung tinayo ang Solomon's Temple, wala kang marinig kahit isang pukpok ng martilyo. Kasi ginawa na nila yan doon mismo sa quarry. So, mayroong isang malaki, ang unique, mga kapatid, na shape stone, na bato, na pinadala doon sa site kung saan itinayo ang Solomon's Temple. Ito yung unang templo, mga kapatid, na pinatayo doon sa Jerusalem. Ngunit, ang mga tagapagtayo, mga kapatid, yung mga builders, ay walang nakitang lugar para dito sa kanilang mga plano at tinapon nila sa isang tabi kasi yung plano nila, mga kapatid, ay sobrang laki Tapos unique yung stone na yun. Yung pagpapatayo ng Solomon's Temple, pare-pareho ang lahat ng bato, pero yung bato na pinadala, yung isang bato, mga kapatid, na pinadala ay unique. So sabi nila, wala sa kanilang plano ito, baka masisira ang kanilang outline. So ang ginawa nila, tinabi muna nila, tinapon nila sa isang tabi, considering it useless or a mistake. Baka nagkamali lang daw yung taga-quarry. Baka nagkamali lang ng pinadala. So, ang ginawa nila, mga kapatid, tinapon nila sa bangin into the Kidron Valley. So kung saan ito ay nakalimutan and became overgrown with weeds and debris. So nakalimutan na, mga kapatid, habang binubuo nila ang templo, Solomon's Temple, yung unang templo sa Jerusalem, nakalimutan na nila, mga kapatid, yung itinapon nila, yung nireject nila na batong panulukan, yung cornerstone. Yung cornerstone, pundasyon yun, mga kapatid. Corner, ibig sabihin, nasa corner siya. Pundasyon yun sa mga structure. So, nakalimutan, mga kapatid, natubuan na ng maraming damo, mga debris. Later, mga minamahal ko, mga kapatid, as the temple construction neared completion, malapit nang matapos ang templo na ginawa nila, yung Solomon's Temple, alam mo, yung master builder, mga kapatid, na-realize nila, na pagtanto nila, na nawawala sa kanila ang mahalagang batong panulok, mga kapatid, na kailangan upang ihanay ang buong estruktura. Doon pa nila na-realize, mga kapatid, nung malapit nang matapos ang Solomon's Temple, ang unang templo sa Jerusalem, na nawawala sa kanila ang pinakamahalagang batong panulok, mga kapatid, the cornerstone. So sa huli, mga kapatid, ay naalala nila yung itinabi nila, tinapon nila, may mga damo ng tumubo, mga kapatid, na nawala na, at nakuha nila, mga kapatid. Naalala nila at nakuha ang itinapon na bato. Okay? Ng akmang-akma na itinalagang posisyon na pinakamataas na karangalan. So yun ang kulang, mga kapatid. Nung malapit na silang matapos, doon na-realize ng master builder na mayroong kulang, hindi ma-align yung structure nila. Nung una, ni-reject nila, mga kapatid, dahil wala sa kanilang plano. Wala sa kanilang blueprint. Pero nung malapit na matapos yung templo na ginawa nila, yung Solomon's Temple, doon nila napagtanto, mga kapatid, na mayroong kulang. Yun pala ang bubuo, mga kapatid, sa pundasyon ng templo ni King Solomon. Psalm 118 verse 22, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. So, ang bato pala na nireject nila, mga kapatid, yun pala ang naging chief cornerstone. Yun pala ang pinakamahalaga, mga kapatid, na pundasyon sa tinayo nila na templo. So, ano sinabi ng Acts chapter 4 verse 11? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Acts chapter 4 verse 11. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, yung nireject pala nila, our Lord Jesus Christ was dismissed and crucified by the very people who should have recognized Him. Sino ba ang builder? Wala yung iba, Sadducees, Scribes, and Pharisees. Nireject nila ang chief cornerstone na walang iba, ang bugtong at buhay na Diyos.
as described in the Bible, Isaiah chapter 28 verse 16 and Acts chapter 4 verse 11 na binasa natin. Metaphorically speaking, mga kapatid, it symbolizes our Lord Jesus Christ as the foundation of our faith. Pero yun ang nireject nila. Ang bugtong at may Diyos, ang batong panulok, mga kapatid, siya ang chief cornerstone, siya ang pundasyon sa ating pananampalataya na nireject ng mga Pharisees, scribes, Sadducees, at ng mga Hudyo. So anong ginawa, mga kapatid? Inilipat ang kaharian sa bansang namumunga. So nireject, mga kapatid, ang builder, mga leader ng mga Jews, ng mga Hudyo. Nagsimbolo yun sa ating bugtong at buhay na Diyos. Ano sinabi ng Ephesians chapter 2 verse 19 to 22? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Efeso 2:19 hanggang 22. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, mga minamahal ko, mga kapatid, ang ating bugtong at buhay ng Diyos ang pangulong bato sa panulok. Siya po ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kung dati sa Old Testament, naninirahan po ang presensya ng bugtong at buhay ng Diyos sa literal na gusali, sa templo, kasi nandoon yung Ark of the Covenant sa panahon ng Solomon's Temple, sa unang templo na ginawa na doon sa Jerusalem, nandoon ang presensya ng bugtong at buhay sa literal talaga na templo, building. But dito sa New Testament, ay sinabi na sa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Atin po, mga kapatid, tayo po ang templo ng bugtong at buhay na Diyos. So ang templo ngayon ay tayo na. So in the New Testament, ang bugtong at buhay na Diyos establish the church. Matthew 16:18. Ano sinabi dyan? Peter, upon this rock I will build my church. Sa ibabaw nitong bato itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi structure, hindi building, kundi a group of people, community of believers, mga kapatid, na nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. At yung pintuan ng Hades ay hindi mananaig, mga kapatid, sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos. So the apostles were given a place of leadership and authority. Yun ang sinabi ng Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ephesians chapter 4 verse 11 hanggang 12. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, mga kapatid, for building up the body of Christ, nagbigay po ng kaloob ang bugtong at buhay na Diyos. Ang iba ay mga apostol, ang iba ay mga propeta, ang iba ay mga ebangelista, ang iba ay pastor, ang iba ay mga guro. Para po, mga kapatid, sa pag-build up, para magtulungan sa gawain sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang bugtong at buhay na Diyos is the very foundation of the church, sa iglesia. And church not built on the Lord, mga kapatid, and following His word is not the church of Christ. Hindi ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Yung iglesia, mga kapatid, na hindi sumusunod sa kautusan, sa salita ng bugtong at buhay na Diyos, ay hindi iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Maraming nagsasabi na wala na daw ang kautusan. That is very wrong, mga kapatid. Para tayong yung talinghaga na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. The parable of the wise and the foolish builder. Para tayong tao, mga kapatid, na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Dumating ang problema, dumating ang mga pagsubok, nawala tayo dahil hindi tayo katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang bato na iyon walang iba, sa sinabi ko, the cornerstone, walang iba,
ang ating bugtong at buhay na Diyos. Hindi tayo nakatayo, mga kapatid. Hindi natin tinayo sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Yung nakinig tayo lang sa salita, pero hindi nakaugat sa atin. Dumating ang problema, nawala tayo sa pananampalataya. Ha? So, yun po ang nagiging problema, mga kapatid. Pag hindi po natin pinapenetrate ang salita ng bugtong at buhay na Diyos, para tayong tao, mga kapatid, na mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Furthermore, mga kapatid, any church not established by the Lord is built in vain. Ay itinayo na walang kabuluhan. Di ba? Ano sinabi ng Psalm 127 verse 1? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Psalm 127 verse 1. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Malibang daw itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Means, mga kapatid, that human effort alone, okay, is fruitless. Yung pagsusumikap natin na tayo lang, hindi natin sinasama ang bugtong at buhay na Diyos, ay walang kabuluhan. True success, mga kapatid, and fulfillment sa ating lahat ng ginagawa, building a home, family, church, or life, mga kapatid, depend on God's blessings and involvement. Ibig sabihin, nakasalalay po ito sa pagpapala at pakikilahok ng bugtong at buhay na Diyos sa ating buhay. Kung tayo lang, mga kapatid, magiging walang kabuluhan. Kung hindi natin sinasama na sa plano natin ang bugtong at buhay na Diyos, lahat ng mga plano natin, lahat ng papatayo natin ng bahay, ng pamilya, o ng iglesia, o ng buhay, ay magiging walang kabuluhan. So, nagdepende po, mga kapatid, nakasalalay po ito sa pagpapala at pakikilahok ng bugtong at buhay na Diyos. It is a call to rely on God. Okay? Not just hard work, mga kapatid. Yung grabe, pawis mo, na grabe yung pagsusumikap mo, makakain ka lang, mga kapatid. Alam mo, para ka lang nagtatrabaho, mga kapatid, para sa iyong sarili. Kaya, no wonder, mga kapatid, na laging kulang na lang ang kinikita mo. Laging nakukulangan ka. Kasi, mga kapatid, hindi mo sinasama ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, sa iyong buhay. Dapat, mga kapatid, kilalanin natin siya. Siya ang nagbibigay ng tunay na layunin at pagpapanatili sa ating mga paggawa. Kung hindi, ang ating mga pagsisikap ay sa huli ay walang silbi. Acknowledge God, mga kapatid, sa iyong buhay. I-acknowledge mo siya, isama mo siya sa iyong mga plano. At ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, and I'll assure you, mga kapatid, na hindi ka mabibigo kung kasama mo ang bugtong at buhay na Diyos sa iyong mga plano, sa iyong buhay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. That's why He sent us His Holy Spirit. Kaya pinadala ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng spiritual gifts na magagamit po natin para po sa pag-build up ng kanyang iglesia. Iba't iba po ang talent natin, mga kapatid. Iba't iba po ang ibinibigay sa atin na talento ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, ang early church, mga kapatid, nag-grow talaga sila. Lumago talaga yung early church sa Bagong Tipan. But the authority of the church and the church leaders, mga kapatid, always remain in our Lord Jesus Christ. Yun ang sinabi ng James chapter 1 verse 27. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. James chapter 1 verse 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So yun po ang walang dungis, mga kapatid, sa harapan natin bugtong at buhay na Diyos. Nagawa mo na ba ito? Dinalaw mo na ba ang mga ulila at ang mga babaeng bao, mga kapatid? Sa kanilang kapighatian? So yun po, mga kapatid, ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos na walang dungis sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Merong ginagawang church community service na pupunta sa mga ulila, pupunta sa mga babaeng bao, mga kapatid, sa kanilang kapighatian. At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Yun po sinasabi dyan, walang dungis at walang kapintasan. Ang pinag-uusapan dyan, ang iglesia.
Okay? Dahil kung sasabihin mo sa akin ngayon na ikaw ay walang dungis mismo, personally, ikaw mismo, na walang dungis at walang kapintasan, parang pantay ka na sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi ang bugtong at buhay na Diyos walang dungis at walang kapintasan. Nung bumaba siya, hindi siya nagkasala, hindi siya nag-commit ng sin. Hindi niya nalabag ang kautusan. Mismo siya ay nagpailalim sa kautusan. Diba? So, ang walang dungis, walang kapintasan, ang bugtong at buhay na Diyos lang. Pero gumamit dito si Santiago, mga kapatid, na walang dungis, ang ginamitan niya ang iglesia. Ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Tayo, a community of believers. Hindi mismo na individual tayo na walang dungis at walang kapintasan, kundi mismo ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Because the church is the bride of Christ. Okay? With Christ represented as the bridegroom. Tayo po ang bride, at ang bugtong at buhay na Diyos naman ang bridegroom, ang ating groom. Matthew chapter 9 verse 15, Matthew chapter 25, and Mark chapter 2 verse 19. John chapter 3 verse 29. Marami po nakasulat sa banal na kasulatan na tumutukoy po ang iglesia na bride ng bugtong at buhay na Diyos. So, nag-represent po ito ng ultimate love ng bugtong at buhay na Diyos, ultimate love He has for His church of believers. So, tayo ang bride at ang groom ang bugtong at buhay na Diyos. So, the joy and commitment of a marriage, mga kapatid, is the kind of care and dedication that our Lord Jesus Christ has for all of us. Kung ano yung commitment mo sa iyong marriage life, mga kapatid, kaya sinasabi dyan, Ephesians chapter 5, husbands, love your wives. Kagaya ng pagmamahal ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang iglesia. Ng kanyang iglesia ay walang iba, ang kanyang bride ay walang iba kundi ang iglesia niya. Ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. So katulad po ng isang bride, mga kapatid, na naghanda sa kanyang sarili para po ma-meet na niya ang kanyang groom at her wedding. So the church, mga kapatid, tayo po na iglesia ng bugtong at buhay na Diyos, a community of believers, the body of Christ, ay naghahanda po tayo, mga kapatid, for the second coming of our Lord Jesus Christ. Revelation chapter 19 verse 7 to 9. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 19, 7 hanggang 9. Tayo'y magagalak at tayo'y magagsayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na at sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na salita ng Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, mga kapatid, tayo ang bride ng bugtong at buhay na Diyos. So, hindi po literal na ikakasal tayo. This is symbolical, metaphorical ang gamit ng bugtong at buhay na Diyos. Because may union na, mga kapatid. Alam mo yung babae at lalaki pag nagpakasal, union na, isa na sila. Diba? So, pagdating ng bugtong at buhay na Diyos, tayo kukunin niya, mga kapatid. Kasi ginamitan po ng bugtong at buhay na Diyos ng custom ng Hudiyo. Kasi ang kasal po sa Hudiyo, kasi mga kapatid, kung alam nyo lang, dalawa yung kasal nila eh. Yung ginagawa niyan, mga kapatid, is, kumpara sa atin is, anong tawag niyan? Proposal. Sa kanila, proposal sa kanila, mga kapatid, pero kasal na para sa kanila. Kasal na para sa kanila, pero hindi pa sila pwedeng magsama. Okay? May meaning lang talaga yung sa mga Hudiyo. So, ang gagawin po, kasal na sila, initial na kasal na sila. Hindi na pwede maghanap ang babae. Para sa atin, proposal stage. Ang ganito ang mangyayari. Ang lalaki, uuwi muna sa bahay ng kanyang ama para ihanda niya ng kwarto o bahay ang kanyang asawa. So, hindi alam ng babae kung kailan siya babalikan ng groom. Ganun po ang kasal sa Israelites, ha? At binabase po ng bugtong at buhay na Diyos, yung tinawag niya tayo ang bride at siya ang groom, ay doon po yan sa kasal. Sa kasal po ng ancient, sa mga Hudiyo. Doon sa Hudiyo, ganun po ang style ng kanilang kasal. So, kasal na sila, hindi na pwede makipaghalubilo, pwede mag-entertain ang babae, mga kapatid, kasi kasal na sila. First, nakasal.
So, ang nangyari niya, naalis muna ang lalaki, ang groom, tapos ang babae hindi niya alam kailan siya babalikan ng groom. Dapat lagi siyang maghanda. So, ang lalaki, kailangan niya munang maghanda ng kanyang matirahan doon sa bahay ng kanyang tatay. Ganon din ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Na pupunta muna siya sa kanyang ama at siya maghahanda po para sa atin ng ating matitirahan at babalik po ang bugtong at buhay na Diyos para kunin ang kanyang bride, which is the church, ang iglesia. Tayo po mga kapatid. So, hindi alam ng babae sa custom ng Hudiyo sa kanilang kasal kung kailan babalik. Pero dapat laging nakahanda ang babae. Ganun din po ang ating ginagawa mga kapatid. Dahil mga kapatid, Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, bago pa umakyat muli ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, ay sabi ng bugtong at buhay na Diyos na after po natin na bautismuhan, tayo po'y binigyan ng bugtong at buhay na Diyos ng down payment. Okay, tinanggap mo ang bugtong at buhay na Marcos 16:16 na nampalataya ka at nagpabautismo, ikaw ay maliligtas. Tinanggap mo ang bugtong at buhay na Diyos. So, bibigyan ka ngayon ng bugtong at buhay na Diyos ng banal na espiritu. Down payment na ikaw ay kanyang babalikan. Na tayo ay kanyang balikan bilang iglesia, bilang kanyang bride, mga kapatid. So, ganun po ang nangyari, mga kapatid. Sinabi nga ng Revelation chapter 21 verse 9, "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb." Hindi po tayo ikakasal na literal, ha? Yun po ito mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos, ang ating Diyos sa mga Diyos, ang hari sa mga hari. Hindi po kasal na literal kasi may nakita ako sa Facebook mga kapatid o sa YouTube ba yun, na naginip daw siya, nakarating daw siya ng langit malangit at kinasal daw sila ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi po literal ang pagkaintindi niyan mga kapatid. The church is the bride for whom our Lord Jesus Christ died mga kapatid that He might sanctify and cleanser, para tayo po ay maging banal at linisin ang bugtong at buhay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, nagsakripisyo ang bugtong at buhay na Diyos para sa atin, para tayo ay maging banal, to set apart, to call out, kaya tinawag na ecclesia, at tayo ay kanyang linisan mula sa ating mga kasalanan. Because the wages of sin is death, but the gift of God through our Lord Jesus Christ is eternal life. At His return in triumph. Sa pagbabalik po ng bugtong at buhay ni Diyos sa pagtatagumpay, na pagbabalik ng bugtong at buhay ni Diyos, He will present her to Himself a glorious church, maluwalhati na iglesia, the faithful of all the ages, ang naging tapat sa lahat ng henerasyon, na binili niya ng kanyang mamahaling dugo, walang dungis at walang kapintasan, but holy and without blemish. Genesis chapter 12 verse 1 to 3, Exodus chapter 19 verse 3 to 7, Matthew chapter 16 verse 13 to 20. So, remember mga kapatid, the parable of our Lord Jesus Christ tells about the 10 virgins waiting for the bridegroom, Matthew chapter 25 verse 1 to 13. May sinabing talinghaga ang bugtong at buhay na Diyos patungkol sa 10 birhen na nag-aantay mga kapatid sa bridegroom. So the bridegroom mga kapatid was delayed. Natagalan po, naantala po ang pagdating po ng bridegroom. And while the 10 virgins, mga kapatid, nag-antay sila, napagod sila, at nakatulog sila. So the wise one, yung matalino ng birhen, yung 5 matalinong birhen, nagdala po sila ng extra oil sa kanilang lampara. And the foolish one, mga kapatid, ay hindi sila nagdala. So, when the arrival of the bridegroom was announced, nung may sumigaw na nandito na, ang groom, ay mga kapatid, they all prepared. Nakaready na sila. Nagising sila. But ang problema, yung 5 mangmang sa talinghaga ng 10 birhen sa Matthew 25 verse 1 to 13, yung 5 mangmang ay wala silang extra langis. So yung langis nila mga kapatid na nandoon sa loob ng lampara, yun lang pala ang dala nila. So wala silang extra langis mga kapatid. So mayroong delay na naantala ang pagdating ng bridegroom. So hindi sila nakahanda. Kulang ang kanilang langis mga kapatid. So nung sindihan na nila ang lampara, hindi na umiilaw kasi nga wala nang langis din yung lampara nila. Dahil nakatulog sila, kaya napagod sila sa kakaantay, pero yung 5 matalino, meron silang extra langis, nakaseparate ng vessel, nakaseparate ng lagayan. So sa panahon na may sumigaw na nandito na ang bridegroom, ay nilagyan nila yung lampara nila doon galing sa extra langis nila mga kapatid, nilagay nila sa ibang lagayan at doon mga kapatid, nung sinindihan nila, handa sila. So,
Since yung 5 mangmang ay hindi nakahanda, mga kapatid, kailangan muna nila pumunta ng tindahan para bumili. Kasi nanghingi sila doon sa 5 matalino. Ang sabi ng 5 matalino, kasya lang ito para sa amin. Ha? Paano pag mayroong antala na naman? Di ba? So, kasya lang yun. So, ang ginawa nila, umalis muna sila para bumili ng langis. So, nung pagbalik nila, mga kapatid, sarado na ang pintuan. So the bridegroom, mga kapatid, arrived and the wedding began, so the door was shut. Sarado na. When they arrived, they were too late. Pagbalik ng 5 mangmang na birhen, mga kapatid, ano na sila? Ang tawag niyan? Late na sila. So, kumatok. Nasarado na ang pintuan. Kumatok na lang sila, mga kapatid. Buksan nyo kami. Anong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa kanila? Depart from me. I never knew you. Umalis kayo dito, hindi ko kayo kilala. Bakit ganun, mga minamahal ko, mga kapatid? Hindi sila nakapunta sa kasal, mga kapatid, dahil hindi sila handa. Alam mo yung lampara, nagsimbolo ng banal na kasulatan. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ang lampara nagsimbolo ng banal na kasulatan. Yung oil, mga kapatid, nagsimbolo ng Holy Spirit. Okay? So yung lampara na mayroong oil, nagsimbolo ng banal na espiritu, nagsimbolo ng banal na kasulatan na mayroong banal na espiritu. Okay? Yung banal na kasulatan, hindi magpartner talaga yan sila ng banal na espiritu. Okay? Hindi mo maintindihan ang banal na kasulatan kung walang banal na espiritu. But yung extra langis, mga kapatid, nakaseparate ng lagayan. So, sino ba ang lagayan ngayon? Ang lagayan walang iba kundi tayo. Nang ibig sabihin, dapat ma-experience natin ang Holy Spirit sa ating buhay. Galatians 5:22-23, the fruit of the Holy Spirit is love, kindness, gentleness, self-control, and faith. So, yung banal na kasulatan, naintindihan mo, nagbabasa ka. Okay, maraming ngayon, mga kapatid, mga marunong magbasa ng banal na kasulatan, naintindihan nila. Because, hindi pwedeng ipaghiwalay ang lampara at yung oil, mga kapatid, yung banal na espiritu, yung banal na kasulatan at banal na espiritu, hindi pwede maghiwalay yun. So, separate talaga yun. So, yung extra langis, mga kapatid, na nakalagay sa ibang lagayan, ay tayo po yan, mga kapatid. Dapat ma-experience natin ang banal na espiritu sa ating buhay. Merong mga naninira sa'yo, nagpakumbaba ka. Merong nanguusig sa'yo, nanalangin ka, nagpakumbaba ka. Meron kang self-control, hindi ka agad-agad nagagalit. So, dapat mismo tayo ay na-experience natin ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Maliban lang sa mga kapatid, yung lampara na mayroong oil, langis. Kung ano talaga yan siya, hindi mo pwedeng ipaghiwalay ang banal na kasulatan at banal na espiritu. Yun nga, lagi ko sinasabi, hindi mo maintindihan ang banal na kasulatan kung walang banal na espiritu. So, inihahalin tulad po ng talinghagang ito ang iglesia ng 10 birhen na naghihintay sa kasintahang lalaki. Walang ibang ating bugtong at buhay na Diyos. So, the ones who follow Him, yung mga sumusunod sa bugtong at buhay na Diyos, sumusunod sa kanyang turo at aral, sa kanyang kautusan, because if you love me, keep my commandments. Yung mga aktibo nag-aantay sa ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, ay yun lamang po ang ililigtas ng bugtong at buhay na Diyos. These are the characteristics of His church, the bride of Christ. Okay? The church is the body of Christ. The church as a community of believers is described as the body of Christ. Tayo po ang katawan ng bugtong at buhay na Diyos. At ang bugtong at buhay na Diyos ang ating ulo. Parang katawan mo, mga kapatid. Kung tingnan mo yung katawan mo, kung wala kang ulo, mga kapatid, patay ka na. So kung wala ang bugtong at buhay na Diyos sa ating buhay, patay na tayo, mga kapatid. Patay spiritually. So it always shows, mga kapatid, how each member of the church is important. Okay? Each of us has a role to play in God's work. Lahat tayo ay meron tayong pwedeng iambag para sa gawain ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, because everyone has been given unique talents, mga kapatid, and special gifts na magagamit po natin para sa ministry, sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Romans chapter 12, verse 6 to 8. We have different gifts according to the grace given to each of us. Iba't iba po ang pinagkaloob sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Remember the parable of the talents? Merong iniwan ng 5. Bago umalis yung kanilang master, yung Panginoon, ay nag-iwan sa kanila ng 5 talents, 2 talents, at 1 talent. So, ibig sabihin, iba't iba po ang ating
kaloob na ibinigay ng bugtong at buhay ng Diyos. Iba't iba po ang ating spiritual gift. So if the church is the body of Christ, we see that our Lord Jesus Christ is the head, and each believer is a different member of the body. Ano sinabi ng Colossians chapter 1 verse 18? And he is the head of the body, the church. Sinong he? Ang bugtong at buhay na Diyos. At anong sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse 12 and 27? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Unang Korinto 12 at 27. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see mga kapatid, for the body does not consist of one member. Ang katawan ay hindi lang isa. Isang tao lang, okay? But of many. Comprised po, binubuo po ito ng maraming tao. If the foot should say, kung sasabihin ng paa mga kapatid, dahil hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan, na hindi gagawing mas kaunting bahagi ng katawan. 1 Corinthians chapter 12 verse 14 to 15. So, ang katawan po mga kapatid, kailangan po ng mata. Ang katawan po mga kapatid, kailangan po ng kamay. Kailangan po ng paa. Hindi tayo pareho at iyon po ay ayon sa disenyo. Magkaiba tayo, hindi naman pwede kamay tayong lahat mga kapatid. Sino ang lalakad kung lahat tayo ay kamay? Hindi naman pwede mga kapatid na lahat na lang tayo ay bibig. Paano tayo makakita mga kapatid? Hindi naman pwede mga kapatid na lahat na lang tayo ay paa. So, wala kang ulo, wala kang mata, wala kang paa. So, hindi ka mapupurmang tao mga kapatid. So, ibig sabihin, if one part hurts mga kapatid, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Okay? So, we are interconnected. Tayo po ay konektado mga kapatid sa bawat isa. You cannot be a solo believer. Hindi ka pwedeng magsolo. Lagi kong sinasabi yan sa mensahe. Hindi ka pwedeng magsabi na may pananampalataya naman ako sa bugtong at buhay na Diyos dahil ayaw mong may sundin ka na leader mga kapatid, magsusolo ka na lang. Kasi may pananampalataya ka na sa bugtong at buhay na Diyos. Ay hindi mo alam mga kapatid na labag mo ang bugtong at buhay na Diyos because sino ba ang nagtatag ng iglesia? It is God. Ano sinabi niya kay Pedro? Peter, upon this rock I will build my church. Sino ang nagtatag? Ang bugtong at buhay na Diyos. Tapos magsusolo ka, porket may pananampalataya ka. Ayaw ko makisama sa inyo. May pananampalataya. Individual naman tayo ng salvation eh. Individual ang pagsunod sa kautusan. But, alam mo kapatid, hindi pwedeng mag-contradict ang mga verses sa banal na kasulatan. Hindi pwede na ipagbangga natin ang mga bersikulo. Kung sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na mayroon siyang kawan, mayroon siyang iglesia. Alam mo, sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, dalawang iglesia lang mga kapatid ang maabutan niya. Yung totoong iglesia at yung peke na iglesia. So mayroong iglesia, hindi ka special na, oy ikaw dahil mabait ka, manampalataya ka, o special kitang kukunin kagaya ni Elias. Hindi ganun. Kasi ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos ang kapatid, pumayag ka man, gusto mo man o hindi, ikaw talaga ay kukunin ng bugtong at buhay na Diyos para ilagay sa kanyang kawan, sa kanyang iglesia. Yan po ang katotohanan. Hindi ka pwedeng mag-solo mga kapatid. No man is an island. Ako magsusulo ka mga kapatid, ikaw kamay, ikaw paa, ikaw bibig mga kapatid. Mahirapan ka niyan. Hindi ka matatawag na isang katawan kung ikaw lang mag-isa. Sinabi dyan sa banal na kasulatan, we are one body of Christ. Isang katawan tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Paano ka masasabing katawan ngayon kung kamay ka lang? Paano ka masasabing ngayong katawan kung bibig ang meron ka lang? So that's why, comprise po mga kapatid ang iglesia. Binubuo po ang iglesia ng iba't ibang parte. Sa ating katawan, merong kamay, merong mata, merong bibig, merong tenga, at merong paa, merong lungs, at pinaka-importante, merong ulo mga kapatid. Ito yung nagdidikta kung ano ang kailangan gawin ng kamay, kailangan gawin ng bibig. Walang iba mga kapatid ang ating bugtong at buhay na Diyos.
So, just as the body, mga kapatid, needs each organ to survive, hindi naman, alam mo kapatid, hindi ka mabubuhay kung wala ka ng puso. So, kagaya po ng katawan, mga kapatid, na kailangan po natin ang bawat organ. Alam mo yung organ, mga kapatid, hindi mo nakikita yung kidney mo. Hindi mo nakikita yung lamang loob mo, mga kapatid. But, importante yan para ikaw ay makasurvive. So, each part of the body of Christ is essential as well. So, lahat ng mga kapatid, dahil tinawag tayong iglesia, group of believers, o community of believers, ay mga kapatid, kanya-kanya po tayo na, hindi kanya-kanya na magsolo ka. What I mean is, iba yung talent mo, may nagagawa ka na hindi ko nagagawa, may nagagawa ako na hindi mo nagagawa, may nagagawa yung kapatid na yung nagagawa, ay ganun lang yun po mga kapatid. But, we are united in Christ na siyang ating ulo sa iglesia. So, this is to illustrate, mga minamahal ko mga kapatid, that every person, no matter mga kapatid, ano yung gifts or talent mo, is valuable and has a purpose in the church. Alam mo, sabihin mo sa akin, wala kang talent, mga kapatid, every Sabbath, pwede kang magwalis dyan. Walis, sorry. Hindi pwede magwalis, bawal. Pwede mong ayusin yung mga upuan. Every Santa Cena, mga kapatid, pwede kang tumulong, maglagay ng wine, mga kapatid, sa baso. Kasi, akala mo, hindi ka alam mo, dahil hindi ka nagsasalita sa harapan, hindi ka nagmimensahe, iniisip mo, hindi ka na importante. Alam mo, mga kapatid, yung kidney mo, hindi mo nakikita, pero ang laki ng factor nito sa ating katawan. Pag once nag-malfunction yung kidney mo, problemang malaki. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ka man nakikita, naglilinis ka man sa kubeta, pero napakalaki mga kapatid ng function mo sa iglesia ng Bugtong at Buhay na Diyos. Sino ba ang gusto pumasok sa CR na marumi? Diba? Hindi ka man nagkikita ng mga tao, mga kapatid, wala ka man sa pulpito, hindi ka man nagsasalita, pero parte ka ng katawan ng Bugtong at Buhay na Diyos, parte ka ng iglesia. Importante at lahat po ng ginagawa mo para sa Bugtong at Buhay na Diyos ay napakalaking halaga para sa Bugtong at Buhay na Diyos. So, it help us grow in our faith. Okay? We learn more about working together. So, hindi nagagawa ng kamay, nagagawa ng paa, paglalakad. Hindi naman pwede mga kapatid na ang gawin natin panglakad, yung kamay. Diba? So, kailangan lang mag-work together mga kapatid, ang katawan ng Bugtong at Buhay na Diyos, and appreciate the uniqueness of each person. Dahil dito, sasabihin mo na, pangit man magmensahe yan. Kasi mga kapatid, hindi ka marunong magmensahe din. So, sinisiraan mo na yung kasamahan mo. Hindi ganun mga kapatid. I-appreciate natin ang unique na mga qualities, ang unique na talent na binigay sa atin ng Bugtong at Buhay na Diyos. Iba't iba po ang gawain mga kapatid. Iba't iba po ang talent na binigay ng Bugtong at Buhay na Diyos. So, iba't iba ang gawain. Ang kamay, magsulat. Ang bibig, magsalita. Ang mata, para makakita. Ang ilong, para makahinga ka. Ang tenga, para makarinig ka. So, iba't iba mga kapatid. Imagine mga kapatid, kung lahat tayo kamay, anong itsura natin? Kung lahat tayo mata, anong itsura natin? So, ginawa ng Bugtong at Buhay na Diyos, dinisenyo talaga tayo na may iba't ibang parte tayo sa ating katawan. Iba't ibang mga parte ng ating katawan. So, ang church mga kapatid is the family of God. So, tandaan po natin i-appreciate po natin ang uniqueness ng bawat isa. I-appreciate mo. Galing mo naman kumanta. Uy, ang galing mo naman mag-organ. Uy, ang galing mo naman maglinis. Appreciate mo. Kasi, hindi mo nagagawa yung bagay na yan, pero may nagagawa ka na hindi rin nila nagagawa. Ganun lang yun. Appreciate each other lang. So, ang church, mga kapatid, is the family of God. Tayo po ang pamilya ng Bugtong at Buhay na Diyos. So, ang word na family is defined as a unit of people na sa pamamagitan ng pag-aasawa, pagsilang ay pinagsama-sama. Alam mo, traditionally, the nuclear family is made up of 2 parents and 1 or more children. Alam mo, may tinatawag tayong 2 pamilya. Ang extended family ay nakakasama mo sa bahay mo yung lola mo, yung lolo mo. Extended family ang tawag niyan, yung mga relatives mo. Pero yung traditionally talaga, sa loob ng pamamahay, ay tinatawag siyang nuclear family, na yung nanay at tatay mo lang, tapos kayo lang na mga magkakapatid. Ngunit, iba ang itsura ng pamilya para sa iba't ibang tao, mga kapatid. But in the Bible, the church is called the family of God. That's why, kinakanta natin mga kapatid, after baptism,
we are now the children of God. At sa Santa Cena din, kinakanta din natin na we are now the children of God. So, ang bugtong at buhay na Diyos, siya po ang ating Ama. So, fellow na mga kingdomites, mga kapatid, are described as our brothers and sisters in Christ. Ano sinabi ng Ephesians chapter 2, verse 19? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Efeso 2:19. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. O, di ba? Remember, sa panahon din na nangaral ang bugtong at buhay na Diyos, nangaral ang bugtong at buhay sa punta ang kanyang pamilya. Yung kapatid niya, yung nanay niya. Ano ba sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Sino ba ang itinuring niya na pamilya, mga kapatid? Kasi nung time na yun, kapatid, magsabi sa kanya, nandyan yung magulang mo. Nandyan yung kapatid mo. Ano sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Sino ang itinuring niya na kanyang kapatid? Matthew chapter 12, verse 49 to 50. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew 12:49 to 50. At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, mga minamahal ko, mga kapatid, ang kapatid mo pala ay yung kapananampalataya mo yung sumusunod sa ating bugtong at buhay na Diyos. So ano ba ang mangyayari, mga kapatid? What the church will be like near the end times? Ano bang mangyayari sa iglesia ng bugtong at buhay na Diyos? Habang ang mundo ay bumabagsak sa kaguluhan, habang ang mga bagay ay papalapit na sa ikalawang pagparito ng bugtong at buhay na Diyos, the church, mga kapatid, ang iglesia will be God's faithful people who hold onto His teaching. Ang humahawak ng kanyang turo at aral, ng kanyang kautusan, mga minamahal ko, mga kapatid. Even while the rest of the world, mga kapatid, distances themselves from God. Yung ibang mga tao, nilalayo nilang kanilang sarili sa bugtong at buhay na Diyos. But those in God's church, dito sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, remain faithful to Him. Okay? We will stand out as holy among the wickedness of the world, mga kapatid. Yun ang sinabi ng Revelation chapter 14, verse 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. It is this, It is this who followed the Lamb wherever He goes. These have been redeemed from mankind as first fruits for God and the Lamb. That's why sinasabi ko nga, judgment starts in the house of God. 1 Peter chapter 4, verse 17. Nauna po ang paghukom sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi dito po kukunin ang 144,000 na sinabi sa Revelation chapter 14, verse 1 to 4. Dito po kukunin ang 144,000 ng bugtong at buhay ni Diyos, na nagtagumpay sa mga pagsubok sa buhay, nanindigan sa bugtong at buhay ni Diyos sa tulong ng banal na Espiritu, kaya magtitiis hanggang wakas, yun lamang ang maliligtas. Matthew chapter 24, verse 13. So we are told, mga kapatid, that our Lord Jesus Christ will present the church to Himself in splendor. Ibig sabihin, present ng bugtong at buhay ni Diyos ang iglesia sa kaluhalatian. Ephesians chapter 5, verse 27, sa panahon na babalik na ang bugtong at buhay na Diyos, sa ikalawang pagbabalik. So the biblical view of the church is a vital doctrine, and it's very important to us. Hindi ka pwedeng magsuluha, always remember. Hindi porket may pananampalataya ka, hindi porket nakilala ka ng bugtong at buhay na Diyos, ikaw na lang magsamba ka sa iyong bahay, hindi ka pupunta, mga kapatid, sa community of believers dahil gusto mo lang magsulo. Dahil ayaw mong may sundin ka na leader kasi gusto mo lang magsulo. So, ibig sabihin, gusto mo rin maging leader sa sarili mo. Diba? Gusto mo lang magsulo, ayaw mong may sundin ka. So, dito pala, mga kapatid, ang sinabi ng Revelation chapter 14, verse 4 kanina, it is this who followed the Lamb wherever He goes. Kung hindi mo masunod-sunod ang bugtong at buhay ng Diyos, sa mga itinalaga ng bugtong at buhay ng Diyos, sa mga pinagkalooban niya ng apostol, pastor, ebanghilista, propeta, kung hindi mo marespeto, mga kapatid, okay, hindi mo, ibig sabihin, kung hindi mo binigyan ng respeto yan, tinalaga ng bugtong at buhay ng Diyos, parang hindi mo na rin respeto ang bugtong at buhay ng Diyos na nagtalaga sa kanila.
Tandaan natin mga kapatid, hindi ka pwedeng magsulo. Hindi ka espesyal na kukunin ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi pwede yung, ayoko dyan kasi gusto ko ako na lang. May pananampalataya na kasi ako. Papayag ka man o hindi mga kapatid, may iglesia ang bugtong at buhay na Diyos. Yun ang sinabi niya sa John chapter 10 verse 16. Meron pa siyang tupa na wala sa kanyang kawan. Kukunin niya yun at ipapasok niya sa kanyang kawan. Tanggapin mo man yan o hindi mga kapatid. Alam mo, ang bugtong at buhay na Diyos, Jesus Christ is what makes the idea of the church. In the first place, siya yung nagtatag ng iglesia. Iglesia, group of people. Siya nagsabi kay Pedro, Peter, upon this rock, I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia, Pedro. So without our Lord Jesus Christ as the cornerstone of our church, all our work would be in vain. Kung wala po ang chief cornerstone, ang Pangulo, mga kapatid, ang pundasyon sa ating pananampalataya sa iglesia, kung wala po ang bugtong at buhay na Diyos, lahat po ng ating gagawin, mga kapatid, ay magiging walang kabuluhan. So bakit ba nandito tayo ngayon? Why are we here, mga kapatid? What is the church supposed to do? Ano ba ang supposed na gawin ng iglesia ng bugtong at buhay na Diyos? According to Acts chapter 2 verse 42 to 47, the first church, mga kapatid, had a clear rhythm. Meron silang worship. Dinivote nila kanilang sarili, mga kapatid, to praise and prayer. Meron silang inward discipleship and fellowship. Kanina, una, upward, worship yun, upward. Ngayon, inward, discipleship and fellowship. Pinag-aaralan nila, nag-Bible study, pinag-aaralan nila ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. At meron silang outward, ibig sabihin evangelism. They reach out to the world, mga kapatid, and the Lord added to their number daily. Alam mo, kapatid, dapat ngayon pa lang mangaral ka na sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Pero sometimes sabihin natin, di man ako marunong mangaral sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi ko nga, umpisahan natin sa testimony ng iyong buhay. Tapos, mga kapatid, share nyo ang mga live. Huwag po kayong mahiya sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Kung kinakahiya nyo ang bugtong at buhay na Diyos, ikakahiya rin kayo ng bugtong at buhay na Diyos. Alam nyo, mga kapatid, hindi nyo namamalayan. Sa pag-share nyo po ng live, may nakapanood, mga kapatid. Nito inyong maliit na lingkod, sa pag-share nyo, may nakapanood. Isa sa inyong mga friends, out of 1,000 friends, mga kapatid. Pagpalagay lang natin, mayroong 1,000 ka na mga kaibigan. Okay? Merong 1,000 friends ka, mga kapatid. Pag may mag-click dyan sa video na yan, tapos tinanggap niya ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay hindi mo alam, mga kapatid. Corona yan, yung between yan. Sa corona mo, pagdating mo sa langit na mga langit, may kumikinang sa iyong ulo, mga kapatid. At pagdating doon, sa langit na mga langit, mabibigla ka na lang na mayroong nangangalabit sa iyo. Sasabihin sa iyo, Sheena, salamat ha. Alam mo yung ni Father Lahi, it was you. Kanta ni Father Lahi, it was you who invited me. Salamat ha. At nag-share ka ng live. Nakita ko sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, talagang naramdaman ko ang banal na Espiritu. Diba? Kasi po, mga kapatid, hindi po bumabalik ang salita ng bugtong at buhay na Diyos na walang natatamaan. At yung salita ng bugtong at buhay na Diyos ay, anong tawag niyan? Hait pa ba sa espadang duhay sulab? Ano ba Tagalog? Tingnan ko Tagalog niya na. Ito. Diba, Hebrew chapter 4 verse 12. Ang sinabi dito, ano ang salita ng bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko, mga kapatid? Hebrew chapter 4 verse 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Diba? You see? Diba ang salita ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay mabisa, buhay, at matalas pa kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Ganun ka? Matalas, mga kapatid. So, sa pamagitan po ng pag-share ninyo ng live, mga kapatid,
Hindi mo alam, sa out of 1,000 friends mo, merong dalawa, merong isa, mga kapatid. At hayaan mo na ang banal na espiritu ang mag-workout niyan sa kanilang mga puso. Di ba? Ganun po, mga kapatid. Ang iglesia nag-exist po to glorify God by making disciples. Disciples, iba po yung apostol at disciple, okay? Yung apostol, mga kapatid, yun po yung mayroong authority galing sa bugtong at buhay na Diyos. Kagaya ng sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa kanya mga apostoles, ang lahat ng kapamalaan ng ibabaw ng langit at lupa ay nasa akin na. Humayo kayo, bautismuhan nyo sila. Yun po, tinawag na sila right after noon, na binigyan sila ng authority ng bugtong at buhay na Diyos, tinawag na silang apostoles. Pero nung kasama pa nila ang bugtong at buhay na Diyos, tinawag silang disciples. Ibig sabihin ng disciples, learner pa lang sila ng bugtong at buhay na Diyos. Estudyante, kumbaga. So, we are the pillars and buttress of the truth. Haligi at sandigan po tayo ng katotohanan. Yun po sinabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 15, in a world of confusion. Sa mundong grabe na ang kalituhan, mga kapatid. Remember, the church is not a building you visit. Yung binibisita mo sa araw ng Sabado, bahay dalanginan po yan ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi po yan yung tinatawag na iglesia. Ang iglesia, yung mga nasa loob ng bahay dalanginan. Yun po yung iglesia. So it is a family you belong to. It is not a performance you watch, mga kapatid. It is a body you are a part of. Okay, yun po yung iglesia. When our Lord Jesus Christ looked at Peter and said, "On this rock, I will build my church," He wasn't talking about a cathedral in Rome. Okay? Hindi ang pinupunto ng bugtong at buhay ni Diyos yung malaking cathedral sa Roma or yung malaking simbahan sa Amerika. He was talking about people who would confess that our Lord Jesus Christ is the King of all kings and the Lord of all lords, mga kapatid. Pag pinag-uusapan, yung sinabi ng bugtong at buhay, on this rock I will build my church, Peter, hindi yan tumutukoy, mga kapatid, sa mga simbahan na malalaki. Sa Roma o sa Amerika man. Tumutukoy yan. Ang punto ng bugtong at buhay na Diyos, it was talking about people, iglesia, sa mga tao na mag-confess, mga kapatid, na siya ang tagapagligtas, siya ang bugtong at buhay na Diyos. So, carry the light in your workplace, mga minamahal ko, mga kapatid. Love your neighbor and use your unique gift to build up the body. Okay? Kahit sinasabi mo, mga kapatid, na tagalinis ka lang ng kubeta, gamitin mo yung regalo ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, para i-build up ang ibang parte ng katawan. Kung kamay ka lang, kung kamay ka, mga kapatid, gamitin mo yan, mga kapatid, para i-build up ang ibang parte ng katawan. Okay? Because the gates of hell cannot prevail against the people of God. Yun ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos kay Pedro. Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against the people of God. Kahit ang pintuan ng Hades ay hindi kayang buwagin ang karya ng bugtong at buhay na Diyos. Yun ang sinabi ng ating mahal at kagagalang na Pastor Lahi. Ano yung sinabi ng Daniel chapter 2 verse 44? Mga minamahal kong mga kapatid, ang sinabi dyan, na sa huling mga kapanahunan at sa mga karawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya o iiwan sa ibang bayan, kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian ito at yaoy lalagi magpakailanman. It means, mga kapatid, isa lang ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Out of 40,000 denomination, isa lang ang totoo, mga kapatid. Isa lang. Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang bugtong at buhay ni Diyos is the reason we are a church. Ang bugtong at buhay ni Diyos po ang rason bakit tinawag tayong iglesia. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay nagsusumikap bilang isang denominasyon upang itaguyod ang isang komunidad, mga kapatid, ng mga mananampalataya who love, na nagmamahal, who support and encourage one another. And all this, mga kapatid, is to help our friends find freedom, healing, and hope in our Lord Jesus Christ. Yun po ang purpose ng iglesia.
Love one another, hindi love one na, hindi magmataas ang bawat isa, kundi love one another, encourage one another, at support one another, mga kapatid. Kasi mga kapatid, marami tayong pinagdadaanan na problema sa ating buhay. So nandyan yung kapatiran mo sa pananampalataya to encourage you, to love you. Alam mo, hindi po mali mga kapatid na tumanggap tayo ng tulong sa ibang tao. Sometimes, kailangan lang talaga natin ng encourage mga kapatid para tayo'y muling uminit sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. So purihin po ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa mensahe na pinadala ng bugtong at buhay na Diyos nitong gabi na ito. Dito sa inyong maliit na lingkod, sinabi ko mga kapatid, na mamaos man ako kanina, ba't ngayon? Sa pagmensahe, sinabi ko nga sa inyo, tutulungan tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ang bugtong at buhay na Diyos ang kasi siya po ang nagbigay ng boses mga kapatid. Nanalangin tayo, natakpan niya tayo sa kanyang makapangyarihang mga kamay, na hindi ako ang nakikita, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. So namaos ay kanina, sinabi ko sa inyo na pagdating sa kalagitnaan, sa mensahe, ay tutulungan tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Because ang bugtong at buhay na Diyos, siya ang ating tinataas, pinaparangalan, at pinapupurihan sa palagi-lagi mga kapatid sa araw-araw ng ating buhay. Para hindi po tayo mabigo mga kapatid, lagi po nating isama ang bugtong at buhay na Diyos sa ating mga plano. Kasi ang plano na wala ang bugtong at buhay na Diyos, ang dulo niyan mga kapatid ay kabiguan. Proverbs 16 verse 25, may mga daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. So, kailangan po natin i-acknowledge ang bugtong at buhay na Diyos. Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all of, do not lean on your understanding, and trust in the Lord with all of your heart, mga kapatid. Do not lean on your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. So, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, mga Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. So, binabati natin mga kapatid ang ating mga kapatiran. Sister Jedel May, Tayru sa Kama, magandang gabi po. Mahal naming Sister Deborah Israel, Shalom Malikim. Malikim Shalom. Sister Elena Neri, Amen. Sister Jennifer Mahaba Fautraw, Amen. Brother G-Boy, Amen. Sister Let Lebom Fasil. Sister Marifel Garupa Cabrito Cabasag. Sister Emilia Sigismundo is watching. Maraming mga bagong viewers. Sister Cristel Tundi Galiano is watching. Sister Tin. Regards sa inyong lahat dyan. Fourth Sabbath, nandyan yung ating mga pastors and elders at mga kingdom builders para tapusin ang pinagawang bahay, dalanginan ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, I want to clarify mga kapatid, iba po yung sinagoga at templo ha. Yung templo is, alam mo, pag gumamit po tayo ng templo na term, doon sa ancient times, yung templo, kasi sometimes mga kapatid, gusto ko lang, this is, i-correct lang natin mga kapatid, yung nakarinig kasi ako minsan na tinatawag nating templo ang bahay dalanginan, yung simbahan. Alam mo, ang templo po mga kapatid sa ancient times, sa Old Testament, ang templo po is comprised or binubuo po yan ng tatlong parte. Tinatawag po yung templo, binubuo ng tatlong parte. The outer court, the holy place, and the most holy place. Yun po yung tinatawag na templo sa Old Testament. So ngayon mga kapatid, ang tawag natin sa simbahan, sa Bisaya pa sa church mga kapatid, kasi salin-saling mga kapatid, translation na na-translate na sa maraming mga wika. So, ang tawag talaga yan is house of prayer. Kaya sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, diba, nung pumasok siya, sinabi niya na huwag niyong gawing yung house of worship or house of prayer mga kapatid, huwag gawin na maraming nagtitinda doon, ginawang marketplace. So, pinagahagis ng bugtong at buhay na Diyos yung mga lamesa, yung lahat ng mga transaksyon doon. So, tinawag niyang house of prayer. So, ang bugtong at buhay na Diyos, pumapasok siya sa sinagoga. Iba po yung sa templo. Ang sinagoga, doon po siya nangangaral. Okay, yun po yung simbahan, mga kapatid. Iba po yung templo, ha. Gusto lang natin i-clarify yan sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos.
Sister Elena Nere, sabi niya, purihin ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos mga Kristo. Sister Nelly Alabastron, sa mapalang gabi po, Sister Deborah Israel sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. So maraming salamat po mga minamahal ko mga kapatid. Wala na akong nabasang comment. Sister Ninita Bation, amen. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. And God willing, sa this coming Sabbath, anniversary po ng Manukan, ng Sipulan branch, sa may Sambuanga mga kapatid, bandang Dipolog, ininyahan ko po mga kapatid, malapit doon, na magpunta po tayo kasi anniversary nila, God willing. At nandoon po inyong maliit na lingkod. And siguro mga Friday mga kapatid, hindi tayo makapag-live kasi magta-travel po kami kasi sobrang layo po ng Sipulan dito. So kailangan doon na kami matulog para kinabukasan hindi masyadong mapuyat ang ating Vice President Pastor Amancio Buntilaw. Baka makatulog na naman sa daan. So God willing yun mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So Ma'am Glenda Shunelo Cordova, magandang gabi po. Sister Mary Rose Hilton, magandang gabi sa iyo sa tubod. Sister Myra Dakanay, magandang gabi. Okay mga kapatid, wala na nag-comment. Brother Jesus Paras, magandang gabi. Sister Erlinda Lopez, magandang gabi. Sister Cora Barundia, magandang gabi. Rinaldo Lacerna, magandang gabi. So maraming salamat po mga minamahal kong mga kapatid. Manalangin bago matulog. At di naman kalabisan, ipanalangin po natin ang ating mga mahal na mga pastors at elders. At inyong maliit na lingkod din, isama nyo din po ako sa inyong mga panalangin. At ating bansa at ating mga kapatiran. Encourage one another, love one another, support one another. So maraming salamat po mga minamahal kong mga kapatid sa inyong pakikinig. At sana hindi kayo magsawa mga kapatid sa pag-share, sa pag-like, sa pagsuporta po sa gawain ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. So ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan ay binabalik ko po lahat yan sa bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko mga kapatid. Now we know that ang iglesia, the church, is hindi building and structure, mga minamahal ko mga kapatid. Sister Ninita Bation, kinahanglan jud natong i-partner ang bugtong buhay ng Diyos sa atong kinabuhi aron magmadaugon ta sa tanan natong mga plano sa kinabuhi. Dalaga na bugtong buhay ng Diyos, Sister Nita, and thank you for your feedback or your reaction to our sermon for tonight. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, mga Diyos. Dapat isama talaga natin ang bugtong at buhay sa ating mga plano, mga kapatid, dahil magiging walang kabuluhan. Di ba? Napapansin mo, i-assess mo yung sarili mo pag nagplano ka na ikaw lang. Di ba? Puro palpak. Pero pag pinapaubayan mo sa bugtong at buhay ng Diyos, sinasama mo ang bugtong at buhay ng Diyos, pero wag din yung kasama mga kapatid na parang, ano lang mga kapatid ba, yung sinama mo lang na, yung pinasakay mo lang. Ang point ko mga kapatid is, pinasama mo ang bugtong at buhay ng Diyos, pero, sasabihin mo yung plano mo, pero nasa bugtong at buhay ng Diyos pa rin, ang siya pa rin ang masusunod, hindi ikaw. Ganon, ha? Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. So, maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. At ibigay ko po ang huling awitin, Sister Sheena Labad. Ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan ay binabalik ko sa bugtong at buhay na Diyos.
Ayan po rin na nag-iisa bugtong at buhay na Diyos, Banso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Sister Deborah Israel, sa iyong napakagandang mensahe sa gabing ito. At ang atin pong huling awitin ay pinamagatang ang Kahariang Katuruan, composed and arranged by Father Lahi and Pastor Lahi. kaniyang bayan. Ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay para lang po sa tinag-iisa bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.